So, then ito na nga ha, pagdalo niya ma'am kagabi, night no, ng only win mga kasambreros ni na Sir Dante. So, nang ano si ay pinapabantayan daw si ni Sir Alden, si Donnie kay Ma'am Catherine. So, close sila, no? Di natin masabi mga kasambreros na what a small world lang talaga ito. Like si Khalid Shari, no, close ni Catherine, si Sir Donnie Pangilinan sa PGT. So kahapon kasi ay umattend din sina Sir Alden ng the SCAR project ng Bello Medical Group mga kasamaras, kung kaya Sir Donnie dito ay kasama din po, no. Marami actually sila, no. Sila Iza Calzado, sila Bianca Umali, sila Donnie Pangilinan, si Catriona Gray of course, no. And then si Nicole Anderson yung host mga kahapon mga kasambreros. Tapos syempre andyan sina Sir Hayden Ko, sina Vicky Bello, and so on mga kasambreros. So team panatag tayo mga kasambreros kasi nga yung mga bantay ni Sir Alden ay talagang andyan, no, para sa kanya, para bantayan si Ma'am Catherine mga kasambreros. So ilang linggo na lang na matatapos na rin ang Pilipinas Got Talent, no? Malapit na ng Grand Finals. Pero yun po talagang aabangan din natin iyan mga kasambreros. And then ito, so kahapon ay umattend si Ma'am Catherine. Sobrang ganda ng inyong box office queen, at saka ang ganda ng outfit niya dito kasi gusto ko itong balot na balot si Ma'am Catherine mga kasambreros sa kanyang ng kanyang katawan mga kasambreros. So naka-black siya na kumaga pa na jacket, tapos naka medyo long, medyo mahaba na siya kasi sa Pilipinas Got Talent naka-wig, naka-extend, hair extension lang siya, hindi wig mga kasambreros, naka-hair extension lang siya. So ngayon medyo mahaba na kasi di ba nakaraan talagang sa shoulder lang siya mga kasambreros. So sobrang ganda ng inyong box office queen dito. Talagang parang simple lang, no. Naka-jacket tayo, pag nag-jacket ng ganito parang wala lang, no, walang effect. Pero kay Ma'am Catherine naka all black siya mga kasambreros. Titingnan natin kung anong outfit ni Sir Alden mamaya. Pag nag-black yan, ako so ito yung sasabi natin na kuha pa twinning na naman lang yung box office queen at saka box office king. So yun, no, talagang pagdating niya kagabi may niyakap din siya na parang kakilala niya mga kasambreros. So sobrang sobrang bait ng inyong box office queen mga kasambreros. So ayun, iba talaga ang dating, no, ng inyong box office queen. At saka dito support din sila, no. Actually marami sila. Ayun, magkatabi sila ng upuan ni Ma'am Julia Montes mga kasambreros. At saka ni Nina Cocotin. So si Catherine Bernardo at saka Julia Montes sa harap pa na dito ni Charo Santos. So nagulat ako kasi dapat sila Ma'am Charo Santos yung nasa harap kasi nga sila yung bida sa pelikula na Only We Know mga kasos. Pero nasa front seat talaga sila box office queen mga kasos kasama ang kanyang best friend na si Ma'am Julia Montes. So ayun, nakakatuwa lang mga kasos. And then si Sir Alden, maliban sa kanyang Bello project, no, the SCAR project mga kasambreros, kahapon naglabas din ng photo teaser ang Oxycure mga kasambreros. Dito sa sabi niya ito, Alden's Breakout Solution. So tapos may mga brands dito, and then blackhead clearing Vafa toner, gently exfoliate to clear out blackheads and whiteheads. So ayan, sobrang pogi Sir Alden. So may mga nagsabi nga sa na parang si Ma'am Catherine at saka Sir Alden parang mas lalong bumabata. Imbis na, di ba, nasa 30 si Sir Alden, nasa 29 na si Ma'am Catherine. So parang imbis na 17 at saka 20 years old lang mga kasambreros, hindi sila tumatanda physically, no. Parang talagang sila talagang kasi masayahin. Yun ang isa sa mga indications na masayahin ng isang tao at saka fulfilled sa kanilang inner self mga kasambreros. Kumaga pa may inner joy silang nararamdaman, kung kaya
parang bata pa rin sila mga kasembreros tingnan. So yung stress, no, parati kang galit, nabugnutin ka, yun naman talaga mga nakakapagpatanda mga kasembreros physically. So parang isipin na, ganito ka na, akala ko ano. So akala matanda ka na, so bata pa pala kasi nga parati kang stress at saka parating magagalitin, ganon, wala kang inner joy at inner peace. So another photo teaser din po, no, ng Alpha Pro ng San Miguel Foods mga kasembreros Nutri-Chunks. May parang may din sila, may project na may pa-selfie contest sa ang Alpha Pro dog food mga kasembreros. So aabangan natin ito. Aabangan natin kung sino ang mga magdadala ng kanilang mga fur babies sa contest na ito, no, selfie contest mga kasembreros. So ang galing technique nila, no, nagkakaroon sila ng mga ganito para mas lalo ma-promote yung kanilang mga product, no. Talagang marketing strategy kumbaga pa mga kasembreros. And si Sir Alden nga ay siya ang ambassador nito mga kasembreros. Yung katili naman post niya, no. So all world wala sadya nila yon mga kasi alam niyo na umiiwas sa mga ng mga kasembreros kasi nga private life is, or private relationship is a happy life mga kasembreros. And then ito, nag-Instagram story si Sir Alden kagabi, no. Sabi niya dito ay life is messy, wear it proudly. Tapos yung isang aso mga kasembreros ang nasa picture. So ito po ay parang campaign ng Vogue PAWS Philippines mga kasembreros. So ang PAWS ay Philippine Animal Welfare Society mga kasembreros na kumakalinga sa mga hayop, especially sa mga aso mga kasembreros. So yun po. And then ito, share ko itong good vibes ni ma'am. Umaabot na ng 1.5 million, no, yung kanyang yung parang pa-selfie na na prank niya si Mr. Alden mga kasembreros. 1.5 million likes, tapos siguro yung views nito yung umaabot na sa 3 million or 5 million mga kasembreros, or po pwede pang 10 million. So likes lang kasi ito sa TikTok, no. In-screenshot ng isang Kathleen Natik mga kasembreros. And then ito, next item o last item yata nila. So ito si Sir Alden, ito po ay mga bikes, no. Sabi niya dito parang no kids, no, 3 bike. 1 kid, 2 bike, 2 bikes, tapos 2 kids, 1 bike lang. So ewan ko anong pinag-ano dito ni Sir Alden, ang ibig niya sabihin. So kapag kapag wala siyang anak, di ba? So 3 yung kanyang kulnago. So baka bibili na naman siya ng isang kulnago mga kasembreros. Kasi kapag may isa kang anak, 2. So wala pa naman siyang anak. So 3 ang kanyang baka bibili na naman siya ng isa mga kasembreros. So hayaan natin si Sir Alden mga kasembreros na mag-enjoy sa kanyang buhay. And then ito, ang kulit na last item natin ito. Ang kulit ng kanyang pinost din sa Instagram story. Yung isang yung isang parang mekaniko, tapos yung mga alalay niya ay aso. Yung isa nakahiga na lang, tapos yung isa naman ay tumutulong pa mga. Sobrang kulit, no? Sobrang good vibes ito mga kasembreros. Ikaw ba naman magkaroon ng alalay ng mga aso? Grabe. Yung isa hayahay, sobrang kulit. Ang sarap dito, ang sarap kurutin. Joke lang po mga. Sobrang cute lang ng iyong ng pinost niya Sir Alden mga kasembreros. Alright, sinabi po sa ating first item or first set of items sa unang vlog ngayong araw. Abang-abang pa kay mamaya. Kasi meron pa tayong vlog mga. So, sobrang kulit ng ating next vlog Abangan po ninyo. Sana paipahin po natin ang Word of God, and blessed day sa bawat isa. Today is June 11, 2025. Para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang the best po neto. Ang title natin, itong pinagpala. Psalms 1 verse 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. So ang verse nito mga kasembreros ay pinakaunang verse po sa Book of Psalms mga kasembreros. And sa mga hindi po nakakalam, ang libro ng Book of Psalms mga kasembreros ay ang may pinakamaraming chapters, no, sa lahat po ng books sa entire Bible. So looking closer at the biblical terms na ginamit po dito sa Psalm 1:1
naman mga kasembreros ay magpapalalim no ng ating understanding ng pag-unawa natin mga kasembreros tungkol po sa salita ng Diyos sa scripture. And ang ginamit dito na salita na blessed no or blessed mga kasembreros ay napakahalaga kasi it translates to being happy or fulfilled mga kasembreros. So gaya ng sinabi natin nakaraan na yung mapasag kung ibang language or Greek mga kasembreros, yung blessed or blessed ay joyfully and then whole mga kasembreros no yung kabuuan. So parang completeness na or wholeness mga kasembreros ng pagkatao kapag ikaw ay blessed. So this happiness is not the fleeting pleasure from worldly success but the deep-rooted joy of a life aligned with God's purpose. So ang blessed na ito mga kasembreros, kasi pag sabing pinagpala, divine term siya, no? Makalangit siya na terminology, na description mga kasembreros kapag ikaw ay pinagpala. Talagang ang Diyos, no? Galing sa Diyos iyon mga kasembreros, because if we say na blessed, no? Talagang kabutihan, no? Mabuting biyaya, mabuting bagay ang iyong natanggap. That is why, or ikaw mismo, or yung isang event or happening, kung kaya siya tinawag na blessed or blessed. Walking in the counsel of the ungodly refers to seeking advice or direction from those who do not follow God. So in contrast, kabaliktaran naman mga kasembreros ay yung mga tao naman na hindi humihingi ng advice, hindi nakikinig ng advice, hindi nakikinig ng payo mga kasembreros or counsel ng mga taong maka-Diyos. Okay? Kasi maraming ganyan ngayon mga kasembreros kasi maraming barkada, maraming kaibigan. So due to peer pressure, nape-pressure sila ng kailang mga kaibigan, ng kanilang mga kakilala, ng mga tao sa paligid nila, mga katrabaho or mga relatives for example, family for example, na dahil na pressure sila, ginagawa nila isang bagay kahit na hindi mabuti, no? Especially kapag ito po ay mga nag-iinuman. Kasi merong ganun kapag nag-iinuman na, sige, pressure na sila. So ginagawa nila due to pressure mga kasembreros kasi nga wala na sila sa tamang pag-iisip din. So dito ko na patunayan, no, based on experience, na kapag ang tao walang prinsipyo, hindi siya sway, no? Kumbaga easily swayed mga kasembreros, easily persuaded, no? Kumbaga kung ano yung parang sala sa lamig, sala sa init, no? Parang magiging balimbing ka sa iyong sarili na kahit na ayaw mong gawin kapag wala kang prinsipyo na firm, kapag wala kang prinsipyo at tinatayo ang principle sa buhay mga kasembreros, especially faith, no? Faith na matibay na nakatayo mga kasembreros at saka founded sa Panginoon, ay talagang madali ka ma-impluwensyahan ng mundong ito. Kaliwat kanan po, no? Lalo na kapag nagtatrabaho kayo sa isang company na parang parang simple lang yung pag-inom-inom, simple lang yung pag-yosi-yosi, especially bisyo, no? So mag-ingat po tayo dito. Ito yung reminder sa atin ng Panginoon. It's like choosing to let the world's thoughts and values dictate our lives instead of relying on God's wisdom. So yung gagana na mention ko mga kasembreros, parang hinahayaan na natin na yung mundo, yung mga tao sa paligid natin yung mag-dictate sa atin ng kung anong dapat gawin, ano yung dapat na i-act, ano yung dapat na next step, ano yung dapat na damit mo for example, ano yung dapat na gawin. So in general mga kasembreros, delikado po siya. So we know that the world often promotes ideas that conflict with God's teachings. Very true. Mostly ng mga content creators for example, na mga tao ngayon, tumingin ka lang sa paligid mo, bibihira na at kukonti nila may time sa Biblia, kukonti nila yung mga taong uupo tsaka makikinig sa Bible study, no, sa salita ng Diyos, because they find Bible study and Bible reading and feeding the Word of God by feeding our soul with the Word of God boring. So para sana parang OA, no, parang gano'n. So yun po mga sinkalang mindset. This is may iilan naman pero mostly talaga, no. This is a warning about the influence of negative peer pressure. So gaya na mention ko kanina, it serves as a reminder that we need to be vigilant about where we source
our wisdom and advice. Napakahalaga po nito mga kasus, kung saan nanggagaling ba yung ating prinsipyo at ating paniniwala sa buhay. Standing in the path of sinners suggests a more committed stance, a choice to hang out with those who indulge in wrongdoings. It takes a stronger commitment to begin standing with a particular group. So, yun ang mapag binigay kong example kanina mga kasombreros. So, yung ikaw ay nakaupo, no? Ikaw ay nakikinig sa mga taong hindi good influence mga kasombreros. Napaka-delikado po niyan. Sa buhay natin, we are empowered to make choices. No, kasi may freedom tayo na gumawa ng mga choices. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will para gumawa ng mga gusto nating gawin sa buhay, especially when it comes to the company we keep, no, yung mga kaibigan. Kung kaya hindi naman sa nagiging choosy tayo, pero maging aware tayo mga kasunod at vigilant, kumaga pa maging mapili tayo sa kaibigan mga kasombreros. Kasi kapag hindi tayo naging mapili, it's either tayo yung makaka-impluwensya sa kanila, na maka-Diyos tayo tapos i-impluwensya natin sila, or sila mismo yung maka-impluwensya sa atin na hindi sila godly mga kasombreros, which is kung mas gugustuhin natin na tayo dapat ang maka-impluwensya sa kanila, na dadalhin natin sila towards sa Panginoon, hindi tayo yung na-impluwensya ng masama. So dapat mas firm, mas malakas yung ating paniniwala sa Panginoon over yung mga taong hindi. So yun nga, yung Psalm 1:1 ay nag-highlight ng kahalagahan talaga na kung sino yung mga nakasurround at nakapalibot sa atin, mga individuals, mga groups, no, especially individual people mga customers na nakaka-uplift, no, at saka nakaka-inspire sa atin na maging mas mabuti, mas maging better mga kasombreros, hindi yung mas lumala na wag yung maging worse mga kasombreros, kundi better. Cultivating relationships with people who share our values allows us to experience the blessings that God has in store for us. So kagaya ng when you surround your people with godly, no, mga Christians, mga kasombreros, mga kaibigan, so nakukultivate yung yung potential mo, yung iyong ability, yung talent mo, mas mahuhubog siya at mas magiging beneficial lalo kapag you surround your people with uplifting spirit. Hindi yung inggitero-inggitera, chismosa. So parang may crab mentalities, mga kasunod, delikado po ang mga taong iyon. So it's essential to remember that our environment can impact our mindset and choices significantly. So parati nating isipin na parang ano lang yan parang yung isang yung nasa isang grupo kayo, tapos yung group of friends mo, lahat sila may bisyo, ikaw lang yung wala. So out of place ka, parang kang OA mo naman, lahat na kami dito nagaganto, tapos ikaw hindi gan. So parang, di ba, it's very important. So this is a wise reminder sa atin na yung kung sino nakapaligid sa atin, especially mga teenagers, they're really prone to peer pressure, yung udyok ng kaibigan, udyok ni ganto, udyok ni ganyan. So nang naudyokan tapos nagpa-udyok naman, ay nagiging malala. Yung iba nga dyan ay madaling nag-aasawa, madaling nagkakapamilya, so wala silang proper at decent jobs mga customers. So suma total ay nagiging pabigat sila sa sila mismo nahihirapan. Tapos yung kanyang mga magulang at yung mga involved na parties mga customers ay damay-damay na. So domino effect mga customers. Psalms 1:1 serves as an important reminder about the choices we make in our lives. Each day we have the power to choose who we'll listen to and who we surround ourselves with. By rejecting ungodly influences and seeking godly wisdom, we can cultivate a blessed life filled with joy and purpose. So mas pipiliin natin syempre yung isurround tayo ng kumapapiliin natin yung mga taong godly, na may godly wisdom mga kasama, so that yung advice, yung counsel, yung payo na yung mga lumalabas sa bibig nila nakaka-uplift at mas beneficial mga customers, at pupuntahan natin yung resulta ay tama, hindi dun sa mas lalo tayong mapapahamak. Alright, so naman po in the meantime na mapapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga customers, and paalam po. I love you.